أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang magandang hapon po ng Biyernes sa ating lahat, mapya malulam. And welcome back po sa ating programang Kapatid Language Connect. Ito po ang Maguindanao translator ng TID Norain Lambida. At si Rax Barca naman po ang inyong makakausap, makakasama every hapon ng Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako hap-hap si Kaan Kemon may mga ngayon may lahat po ng badbasilan sampai Sibuan, bisan pa si Katalahan. Ayan, so muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect at iniimbitahan po natin ang lahat po ng mga viewers natin na suportahan po itong ating programang Kapatid Language Connect. At ito po ay hatid po yan ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the PTA. Dahil siyempre, ang PLC po ay hindi mag-aatubiling magbigay ng daan sa tungo sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. We extend Our and air. Ayan. So, sa mga gusto pong maging bahagi, no, ito po ay hindi naman aabutin ng isang oras. Ayan. Meron po tayo mga iba't ibang segment dito, ano? Tulad din nung nakaraan, may mga word of the day, may mga quotable quotes, at syempre, ang pinaka-inaabangan ay yung mark po ninyo ang ating guest translator. Yes, later. At ngayon, baka ang gagawin muna natin, ma'am, at batiin muna natin ng banggitin natin muna ang mga winners natin ng nakaraan muna. At dahil alam ko, nag-aabang ata yung isa or dalawa sila. Okay. Okay. Sige. Ang dalawa. So, pangalanan na natin? Yes. Winners. Winners ng ating word of the day para sa nakalipas na episode. Okay, so ang ating winners ng nakaraang episode, sana nandiyan ka, sabi mo manood ka. At Sinabi niya, manonood siya. Diba? At dahil inaabangan nila talaga ang ating program. Okay. Ang unang winner natin ay #yakan siya at pero si Manila ay si Sir Raj Lumbatan. Si Sir Raj at Yunus, I think ang pangalan kasi nagbigay siya ng detailing para maibigay natin ang kanilang premyo. At ang pangalawang winner natin ay walang iba kundi siya ay tribong Maguindanao naman. Okay, pero nasa Pagadian. Okay. So, Maguindanao sa Pagadian. yes, gaya ng sinabi natin po, kahit na hindi nasasakupan ng bar, kung kayo ay alam niyo, meron naman kayong salitang ginagamit dito sa bar, pwede kayo sumagot ng magbigay ng inyong sagot doon sa comment section natin. Ang winner natin na ito ay si Sir Ustad Zainal Usman. Okay, siya ang pangalawang winner natin. Ang unang winner, at nagbigay siya ng 2 lingwahe na sagot, ma'am. Ano sumagot siya ng Tausug at sumagot naman siya ng Yak. Si Sir Raj Lumbatan. Ito naman yung pangalawa, na sumagot siya ng Arabic na word ng last word, the word of the day natin. Tapos, ginawaan niya ng sentence in Maguindanao language. So dito natin sa programang Kapatid Language Connect, nalalaman po natin na yung mga kapatid natin dyan na nanonood ay hindi lamang isang local language ang alam nila. Yeah. Diba? Katulad ng mga winners po natin. And congratulations po sa ating mga winners. Sila po ay tatanggap ng ganito. Gusto ko pa muna ganito. Liwanagin kasi parang marami pa rin nagtatanong doon sa comment kung paano raw nila ibibigay yung sagot. Pero syempre, bago ko ikwento yung mismong mapapanalunan nila, ang gagawin ninyo, yung word of the day, gaya ng ibibigay namin ngayon, at ito na siya. Okay? Yung word of the day na ibibigay namin, kapag nakita nyo na, i-translate nyo sa inyong wika. Kung ano man ang salita mo. Tapos, kapag na-translate mo na siya, gawaan mo siya ng sentence in 3 o kaya hanggang 5 words, okay na. At pagkatapos nun, i-send mo siya doon sa comment section mismo ng aming page ng BTA Translation and Interpretation Division. So doon ang comment kasi
hindi pwede doon sa aking personal account at hindi rin kay ma'am. Pero para mas maganda doon mismo, para makita natin agad at doon mismo sa comment section ng ating page. So, Saan nandun yung video na kung saan nandoon. So, ngayon, episode 6 tayo. Okay, so doon po ilalagay ang sentence sa comment section. And then, ang mapapanalunan ng ating mga winners. Dati, itong nakaraan, ang makukuha ng winner natin ay 150 pesos GCash. Ngayon, according to our chief, okay, gawin na natin 200 pesos Ay. ang mapapanalunan ng matatanggap ng isa. Wow! So, tumaas unang ng winner. pesos. Sorry Mas. sa kanila, sorry. yung unang winner lang ang na makakatanggap ng 200. Kaya ibig sabihin nito, kung sinong mauna mag-send ng Siya lang. yes, yun ang makatanggap ng 200 pesos. at yung sumunod ay 150 pa rin. So, and then, kapag paunahan mag-send na, baka mamaya maging 300 po. Okay. Ayan. Anyway, at ang kasama dito sa 200 or 150 pesos sa matatanggap nila ay siyempre ang t-shirt ng Kapatid Language Connect. Yun. So, good luck po sa mga gusto pong mag-join sa ating Word of the Day. Again, 200 pesos po ang ibibigay para sa first winner po natin ng Word of the Day. And Yun. yan. So, Sir Rax, gusto din natin magparating ng pagbati sa Ay, ating yes, of course. divisions ng TAIS, Mhm. Reference Division, ang Media Division, and syempre sa Office of the Service Director din. At syempre sa ating mga kasamahan dito sa DIP. Diba? At tayo din po ay nagpaparating ng pagbati at pasasalamat sa Salam Radio po ng Radyo Pilipinas, na Ma'am Princess Habiba Pauda, and Kuya Nords Maguindanao para po sa tuloy-tuloy na pagtanggap, talagang kinukuha nila yung ating Word of the Day at piniplay nila ito every Thursday po yan sa Salam Radio. Ibig sabihin, yung kahapon na nandun. Yes. Ayan. So, nandun po, maliban po dito sa Kapatid Language Connect ay makikita or mapapanood, maririnig po ninyo sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ayan. At tayo din po ay nagpaparating ng pagbati sa Commission sa Wikang Filipino at Kasali yes. Network para Kasali po sa upcoming, this coming Monday po ay magkakaroon ng Layag Forum. Yes. Thank you mga sirs, mga ma'am sa kasalin at nakikita natin nanonood Yes. sila at share pa nga. At dahil Salamat. dyan, ang TID po para po sa kalaman ng ating mga viewers, mga kapatid, ang TID po ay bahagi po ng network ng mga translators sa buong Pilipinas. At nasa ikalawang hakbang na po ang forum na ito, nasa second forum na po, national second forum po ng Layag Forum. Ayan, para po sa professionalisasyon ng mga taga-sali sa Pilipinas. So hopefully, inshallah, sana ay maging successful yan. Okay, ito po ay kahalagahan ng paggamit ng ating streaming. Alright, so one word of the day natin pala ngayon, ma'am. Yes, para may oras sila na makapagbigay na kanilang kasagutan, lalo-lalo na sa pinakaunang makakapagbigay ng sagot. Ayan, nandito na ang ating word of the day, Morse pa. So, ang word of the day ay ibibigay sa ibibigay atin. na sa atin na pupuntahin natin dito. Ang ating public kasama sa PID. Okay, sino ang bubuhatin? Ako na? Ikaw? Ikaw na. Ako na. Ako na? Sure ka na? Yes, ikaw na ang bubunot ng word of the day. Alright. Okay. Ang word pero akong bumunot, ikaw ang bumas. Okay. Okay. At syempre ipapakita mo. Ay. Okay, ang word of the day ay Harmony. Ayan. okay. So, sa screen, ang ating word of the day ay harmony. And Morse, maraming salamat sa pagbigay ng word of the day. Okay. Ba't umalis agad? Hindi pa natin may pakita ang kanyang ito. Okay. So, yun ma'am. And then, baka meron ka pang gustong batiin mo na.
Ano? Yes, wala na tayong babatiin pero excited tayo mga kapatid sa dalawang guest natin for today. Ang isa ay translator at ang isa naman Yes. admin staff, ano. Syempre gusto rin natin na makita sa kanila, no, lahat ng mga kasamahan natin dito. At sila na lang sa mga translators ang hindi pa natin naibigess. Kaya ngayon ay sabay na silang Finally, andito na sila. Yes, nandito na po Andyan na ang sila. ating dalawang guests. Okay. So, translator at also ng Panginoon at nang maayos tayo at makita kayo ng maayos. Dahil tayo ang Diyos natin ngayon. Pats, Ito ay sa lahat ng episodes natin, Sir Rax, ay ngayon lang tayo nagkaroon ng dalawang sabay na guest. No? At para po sa kaalaman ng ating mga kapatid, ito pong isa, pakilala natin si Ma'am Faisalia Bakarat, ay front natin. And si Ma'am Najima Balindong, admin staff. Na admin staff. Yes. Okay. So, bigyan natin sila ng chance na ipakilala kanilang mga sarili at batiin ang Tama. ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maranaw na nakikinig at nanonood. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapiyag kudubirgan ulangon sa kansipay sa Liang Bakarat. Isa ko mga translator, Maranao. Makapupuon sa Marawi City, Lanao din Sur. So, ito marami siya. At ang isa namang guest natin sa RAS, I see. Yes, ma'am. At bigyan din natin ng pagkakataon na table is open for you, ma'am, admin. Okay. Excited eh. Feeling ko mas madami kang itatanong sa kanya. Parang kaya, actually, maya ako mag-salita nito sa pag nandito na si ma'am. Pero sige lang, makinig ako sa kanya. Assalamualaikum. Saya si Najima Sidi Kwalindo, Legislative Staff Officer 2, makapupuon sa Municipality Apicom. So, napitin mo ba, Sir Rax, yung excitement na meron sila, di ba? Obvious. Okay, huwag mong pigilan ang smile mo pag pakita mo yung Oo, ganun naman. smiling guys. Sir Rax, kapag ka nakasmile yung pinapanood, syempre, nakasmile Oo. yung nanonood. Okay. Ayan, so bumati po sila kanina ng wikang Maranao po yun. At this time naman ay gusto rin po natin marinig sila sa kanila bilang bahagi ng workforce ng Translation and Interpretation Division kung ano yung maiaambag o magagawa nila o masasabi nila sa ating mandato. Kasi ito, Sir Rax, naitanong na natin dito sa mga ibang kasamahan natin ng mga translators, ano? Siyempre kasi karamihan nagsasabi na medyo mabigat ang ating responsibilidad bilang mga translator. So, from them, no, maririnig mismo ng ating mga kapatid kung ano yung masasabi nila. Okay. Opo, bilang isang translator po, or base sa mandato ng ating opisina, isa po tayo sa makakatulong upang mapagkaisa ang iba't ibang komunidad sa pamamagitan po ng wasto at tamang pagsasalin dahil po tayo po ay isang bridge or tulay upang magkaroon po ng malinaw na komunikasyon sa pagitan po ng mga membro ng parlamento or hindi man lang sa kanila or sa community po. Wow. Yes, ang galing. Diba? So talagang doon sa statement niya ay tinatanggap niya yung responsibility. Diba? Ayan. So para naman sa kay Ma'am Naj, bilang admin staff. Napakahalaga po ng mandato ng aming mission. Kabilang na dito ang magbigay ng linguistic support pag meron pong mga plenary session, public hearing, at public consultation. At amin din po isinasalin pag pinatranslate ang Bangsamoro Autonomy Act at iba pang legislative measures. Sa admin unit naman po,
talagang sinisikap po namin na maayos po ang workflow ng aming division na naaayon pa rin po sa aming mandato. Ay, Yes, at si Ma'am Nash ay isa sa mga masisipag na admin staff po ng TI. Okay. At kilala din siyang kilabot yan dito sa division bilang strictang di ba? Pagka deadline, talagang hindi pwedeng hindi ko mag-comply. At isa po yan sa mga patunay na ginagawa po talaga, no? Yung pinaka the best po ng buong pwersa ng TID. At syempre, with the close supervision yan ng ating butulin chief na si Ma'am Virus Gandao. Sana po nanonood si Ma'am ay nanonood din. For sure. Ma'am, assalamualaikum po. Ayan. So, para sa pangalawang tanong natin, Sir Rax. yes, may pangalawang tanong nga tayo at may naka-English yung iba dito pero napagod na ako mag-English kasi sa amin puro English lang yung ginagamit mo. Okay. So, ang simple lang. Siyempre kasi may kanya-kanya tayong mga task. So, yun nga lang ang gusto namin marinig sa inyo. Yung mga challenges, hindi, hamon. Okay, hamon daw na nakikita mo sa tungkulin natin bilang translator and interpreters. Bali, ang tanong natin is para sa inyo, Yes. sa iyo muna. Ano ang mga challenges na nakikita mo sa mga tungkulin Yeah. natin bilang translator and Oo, and interpreters? siguro sa part ni Ma'am Naj kasi sa Sa staff bagay, siya, opo. Opo. baka yun na lang muna yung sasagutin niya and for the translator I see Ma'am Faye. Okay. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, I am the youngest Oh. in the translation and interpretation division, but in terms of length of the service. So may mga natutunan naman po tayo, but sa ngayon po, we are still in the process of learning phase. Ay, wow. Magkaedad kayo ni Morse dito halos. Oo. Oo. Si Mr. Word of the Day. Si Mr. Word of the Day. Okay. Ayan, at para naman kay Ma'am Faye. As a translator po, isa siguro sa hamon or challenges namin as of now is wala po kaming legal dictionary. Especially sa Maranao kasi kahit may binigay po ang TWS, maraming salamat po, authored by Andor sa Abad, hindi po siya legal terms. May nahanap din po kaming online dictionary authored by Batwa A. Macaraya at Sir Howard, pero same pa din kay doon sa isang dictionary po ay hindi rin po siya legal terms. So, may mga challenges po na legal terms na wala pang katumbas sa wikang Maranao. Which is actually pare-pareho lang sa mga other local languages, Even sa Yakan, also Maguindanao, di ba? Wala pa tayong legal dictionary. So, sana magkaroon tayo. Inshallah. And now, para naman sa syempre, after challenges, ano yung mga coping mechanisms na handa nating harapin or gawain para sa palagay nyo ay malampasan natin yung mga ganun hamon sa ating mga tungkulin. Siguro ngayon is paghasa sa mga skills na meron tayo ngayon. Isa na doon is thank you, blessed po kami na binigyan po kami ng opportunity ng aming division chief at ng ating Secretary General na magkaroon po ng immersion sa plenary session upang mag-observe ng mga speaking techniques, style ng ating mga membro ng parliament at saka i-observe kung ano ba or familiarize kung ano ba yung palaging ginagamit ng mga terms ng ating mga MP po. Yes, tama. Meron po tayong gano'n, immersion. At ito po ay naka-schedule, rotation po ito sa lahat ng mga translators po ng DID. At yun, it's a good thing na meron tayo. Hindi pa man tayo officially talagang nag-on-board na for interpretation, but at least, nagiging familiar tayo sa mga MPs, honorable MPs, kung paano yung delivery nila sa salita and what are those lines and words na pwede nating paghandaan para maisalin natin, mai-translate natin or ma-interpret natin accurately. Yan. Alright. So, ma'am, sige, tuloy. Si Naj, baka meron din siyang gusto sabihin sa Gaya nga po ng sinabi ko na ako ay bago pa lang po sa TID. 4 months ko lang po this September. So,
Siguro po, ang sa mga coping mechanism ko is maging resilient po. And lagi na din naman po nandiyan yung kasamahan natin sa TID, lalong-lalo na po ang aming magandang chief para gabayan tayo na mas maging bihasa po ako or maging mas bihasa po tayo sa aming trabaho. Yes, oo. And we agree on that. Ano? Talaga namang naka-hands-on. Hands-on po sa amin, ang aming chief na si Ma'am Paypay Ruscandao. At nakaka-inspire magtrabaho. No? Kapag yung team, no, nakikita mong lahat ay, hindi ko talaga sabihin na workaholic. Di ba? Oo. At meron pa tayong chief na ganun din ka-workaholic, no? Hands-on na talaga sa atin. Ayan. So, siguro part din ito, no, dahil nabanggit na nila yung sa coping mechanisms, baka meron din silang mga panawagan, panawagan sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, or ano sa... In their own language po, wika sarili. Hindi, oo. Para na sa ganda. Okay, so si Ma'am Faye. Siguro naway patuloy na tayong maging aktibo, baka din sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Kasi kahit na maliit lang siya na suporta, malaki na rin nakukontribute dito sa office ko natin. Mhm. Yes. Oh. Yes, Ma'am Naj? Yes po. Sana po sa mga nanonood dyan po ng mga Marana or sa lahat po ng viewers namin, sana patuloy niyo pong suportahan ang aming TLC every Friday po. And please, do like, share, and Yes. follow our Ranawan. Opo, dapat sabi ni Ma'am Nadia, no, like and share our page. Ayan, pero Sir Rax, maalala mo nung previous episode natin, ano, by the way, tayo po ay natutuwa at na-surprise doon. Hindi natin na-expect na ang Ay. guest ay may Opo. pasabog, Ah, ano. okay. At ang lupit. Dahil yung pasabog na yon ay naging simula na magiging tuloy-tuloy na ito sa mga susunod pa nating mga guests dito sa Kapatid Language Connect. At dahil sa kagagawa ni Fatma, na sinimulan niya ang pananaroon sa Maranao na katayaiman ng mga Pagaritano, ang mga patataryo, mga translators, at mugay mabusiran sa kiran pananaroon in Maranao. So, sisimulan namin. Bound sila eh. Of course, natanda din po Oo, kami. pinagpuntaan nila yan. Patalog siya. Oo, so ibig sabihin, pag naging guest natin si Chief, ay meron din siya. Meron din siya Oo, pananaroon. yan. Ano man ang pananaroon sa Maguindanao? Pala. Ang common term na ginagamit ay bayo. Oo, kasi Bayo. ang bayo kasi is idioms. So ito ay matalinhagang salita at hindi yung usual na conversation na ginagamit ng mga salita. Okay. Oo, matatalinhagang salita. Oo, kaya isa yan sa mga abangan natin sa susunod. Pero syempre, pakinggan Ayun, natin simulan na. yung At mga pakinggan baon-baon natin. na mga pananaroon. Kaya sa pananaroon ni Ranot, agiyon ka mga wata ng mga pupuon sa Marawi City, agusa, Malabang, Pico. Okay. Oo. Dahil sinimulan ni Ma'am Fatma, hindi rin po kami magpapatalo. Yeah. May entry din po kami. Okay. So sa gurong ko nga book na o baka bubi din na pakaran sa barko. In English, there is strength in unity. A strand of hair is nothing. But if woven together, it can stop ship. Ayun. So, in one word, unity. Unity. Yes, unity. Pagkakaisa. Grabe. Oo. Ganun. So, parang hindi rin magpapatalo. Pero Ang ating kasi ito kasi ay pananaroon bayo, mga matalinhagang salita. So, yung sinasabi niya ay yung isang ng buhok, buhok. Isang grupo, isang bunch, gano'n. Isang buhok, tinali, madami. Yan, pinagsama-sama. Ay kakayanin niyang humila ng mag-stop ng barko. Oo. Ang galing Oo. Galing. Di ba? But not necessarily na yun yung magliliteral meaning tayo. At para din po para maunawaan din po ng ating mga kapatid na may ganito po sa translation. May literal, may idiomatic, may legal, at yun po yung pinakatungkulin po ng TID. Ng TID. Oh. Ito pong mga pananaro na binibigkas nila ay idiomatic po ito. Hindi siya literal. Yes, Ma'am Naj, para sa iyong pananaro. Mukhang nakaka-pressure na.
Pero yung akin lang po ay super ikli lang po. Ayaka ka sa lalag na sukat ti God. In English, patience being the greatest virtue and wisdom. Oo. So, ito ay tungkol sa pagiging masabag. Opo. Yes. So, the best yung pagiging masabag. Yan. So, grabe, may mga baon na silang ganon. Oo, congratulations. Hindi lang pala mga translators ito ng legal na mga documents, May mga paano sila. Literature yun eh, di ba? Yes, maraming salamat, Ma'am Naj. Baka meron pang gustong itanong sa kanila. Itanong ko hindi pa rin sila meron nakapanawagan or kung anong meron gusto nilang sabihin. Okay na yun? Yun. Kasi hindi. Bago nila, sabihin natin kasi na It's talaga ang target ko doon. sa kanya yun. Nako. Okay lang. Okay, sorry. Alright. Okay lang si Babe, pero si Naj, meron talagang nanonood sa kanya. Nag-aabang talaga, di ba, Naj? Oo. At ayan na. Sorry na daw. Ayan. So, dahil next segment po dito ay tungkol po sa ating quotable quotes at hindi natin sila pakakawalan hanggat hindi nila or either of them two kung sino po yung magbibigkas ng quotable quote na ito na mula po kay MP Baileng Mantawid, no? So para lang sa preliminaries para lang ma-introduce natin, ito po ay posted po a while ago sa ating page, no? Yung pong quotable quote. Ito po ay mula kay MP Baileng Mantawid, representing Datopiang Maguindanao del Sur. She's making a significant impact in the Bangsamoro Transition Authority Parliament. She actively serves on multiple committees, including Rules, Blue Ribbon, Ways and Means, and more, while holding the Vice Chairperson role for the Social Services and Women, Youth, Children, and Persons with Disabilities. Her dedication to our community is truly inspiring. Ayan. So, binabati po natin si MP Baileng Mantawil at ang kanyang opisina, no? Yung kanyang pinasamahan sa kanyang office. At I think within dito lang sa HZ, no? Sa HZ, parang halos may kapitbahay lang tayo ng office. So, ito na ang kanyang quotable quote sa Pilipino, Ang sabi ay, ang mga internally displaced person ay hindi lamang grabe talagang pinahirapan tayo ng Filipino translator natin. Statistika. Hindi ito isang listahan lang ng bilang, kundi ito ay agaran at mabisang pagtugon ng kanilang mga karapatan na nakasaad sa kasulatan ng local and international law at maging sa mga sagradong aklat ng lahat ng relihiyon sa mundo. Relihiyon, I think. Ipaalam na ang mga IDP ay ating mga kapatid, ulang, at anak. So, yan po yung para sa Pilipino. At para naman sa Maranao, So mga bakwet, IDP, na bumatag bilangan. Diyan na nabumatag listaan, inunta na pantag kaya ko kasambut, buka doon o kanggal, buka kabunariran, ang mapapadalang ko pangintaban, ang lokal, ago international law, ago siig o kislaan na kita, mga agama sa dunya. Pakitukawan tano, sa mga bakwet, IDP, na mga laki tano, mga babay tano, mga logs tano, ago mga watatan. grabe. So, ganun, no? Talagang dapat yung with accent ay Maranao ng Maranao. Yes. Maraming salamat, Ma'am Faye and Ma'am Naj. Meron ka pang sasabihin? Wala. Parang, sandali. Parang meron pa rin siyang iniisip sana. Ay, wala na. Wala. Okay. So, maraming salamat po sa kay Naj and Ma'am Faye. Maraming salamat. At para sa pagpapatuloy ng ating quotable quotes sa other language, Yes, so basahin naman natin ang sa akin muna. Okay. Ang yakan ng quotable quote na pinost natin ngayon ang hey, sabi, pwede,
Hime siye aapakas undal mandil tabakui subay dumain hinadja-hadja. Dumain hadjahan tang listahan initung sumabuha subay sinambut tinunay kapatut de. Iya tabetad si padumanin luuni kita lukis secara dialeman lahat atau si kaluhahan atau sime undang-undangan kemon sampai kakitawan agama sa dunya ini. Na subay pahati tebi we IDPs in na next year ay pong tinaitebi matatuloy tebi do anak tebi Ruizal. Yan. So, yan po yung yakan, na translation po, quotable quote ni MP Baileng Mantawid. At para naman po sa Maguindanao, ito po ang translation. So, mga tao ang namakambagwit at ang IDPs, na di ka na bumatag bilangan. Matag uli alistan, na bilangan kasila sa mga pamakanasisita, sambot at kantag, para kanilang ang mga kawagip, amana so, inantahan lo no local no international ang pangitaban no metubon siya kanong mga kitab balang-balang agama sambutan tano isu mga tao sambutan tano isu mga IDPs mga sulad Lucas at yung mga watat Yung mga watat. yan tuba sa Maguindanao Ah, and tuba diba? Okay. at para naman sa bahasa kausap Sa bahasa- bahasa Sir Rax Subukan mo nga basahin. Magpupunta ka ng mulo tapos sa ano? hindi muna ako papunta ng mulo kasi kagagaling ko lang doon Oo. sa kanya. Sige, so basahan tayo Pero ng aaralin ko kausap ang si language Gospel ng Court ini. In mga tao na undal andil kauman IDP. Bukod sa sila hibutang sulat bilangan sumagawa in sila subay pagi paginagunan iban masamot kadihilan sambong tungod pa hikarayaw ibang mapatut kanila biya na sin kiyabay tahalaw sara iban kaya sulat ang mga kakitab-kitaban pag-agama. Pasat lagun natuin sila tay manggud maas iban kaanakan sin kita niya. So yan po ang talasog So, nito. at para naman sa Arabic. Para naman yung Arabic. Ikaw pa rin yan. بالعربي اوكي بالعربي الناس يكون داخليا ليسوا مجرد ارقام في قائمه او احصائيات بل هم افراد يستحقون استجابه عاجله وسريعه لحقوقهم التي تضمنها القوانين المحليه والدوليه وحتى الكتب المقدسه لجميع الاديان يجب ان يدرك الجميع اننا الاثنين هم اخوتنا اخواتنا اباؤنا وابناؤنا إنهم يمثلون القلب والروح لمنطق بانسامور. So هذا هو العربية هذا الشيء. So, yun yung translation nun para po sa Arabic language at basahin lang natin yung mga comments dito sa ating live stream. Yes, opo. Yan. Nandiyan nga. Salam kay Johanna, nanonood siya. Yes, maraming salamat sa ating chief, sa kanyang suporta sa Kapatid Language Connect. And si Najiha, alo, yes, salam daw kay Abe. Daming comment. Oo. At talaga namang tumutok si Ma'am Joanna, no, kanina. At talagang nag-comment siya na it's about unity. And syempre kasama din natin dito sa LTAE, si Umair. Parang may ano din siya. Sabi niya, tubadiwan suranon na asarapin bitikan. Lumalan sa taluman na di kurang pa na sa dar. Ay daw, si Umair, grabe siya. In English daw, if things do not work the way it should, I will have no regret if I have done all my best. All the best. The best I can. May hugot ba yan na Umair? Grabe siya. Oo. Sa mga iba pa mga viewers natin, pwede po kayong magpadala din ha. At kahit hindi pa po namin nababasa ngayon, ay basahin po natin yan sa susunod na episode. Lalo katulad ditong comment na binigay ni Umair. At eto pa, ang kasamahan din natin sa LTIs from the Office of the Service Director, ang sabi niya ay, Brasarasay ka, kaayang ka di kiarasay. Di ka brasarasay, kaayang ka kiarasay. Ay, Diyo, grabe yan. Yamang ka dulo-dulo, mini. Ang mga pananan. Oo, nangket. Tumatagos talaga. Hindi ko alam ano mga pinaguhugutan ng mga kasamahan natin na ito sa LTIs. Ayan. Maraming salamat, Omer and Arif, sa inyong pinadalang pananaroon. Mute challenge sa mga pagaritano, mga kapatid natin, mga Maranao. Sir Norm, I mean,
kami doon si Aha, hindi What- matatalo, syempre. Isa sa masisipag nating kasama dito sa admin unit ng TID. At anong sabi ni Norhamin sa Rax? is watching. Watching. Wala pang sinasabi. Pero sa palagay ko, naghahanda na yun ng kanyang ipapadalang entry na bayog. At parang nakangiti din ang ating kapatid na tausog. At feeling ko ay nag-iisip na rin na kanyang ipapadala pa sa susunod. Ako, nagkakaroon na dito ng challenge. May mga challenge nang nagaganap. Ayun. So, at salamat din sa isang kaibigan na nag-comment plus at nanonood siya kanina, nag-send ng comment din. He is watching din daw sa Pagadian siya. Yes. Okay, sige. Salamat po sa... Zainab. Mm. Alright, ma'am. So, Yes, at yun na nga kanina ay meron tayong word of the day. Kung wala pang nakapag-send, ay sige lang, it's okay. Dahil i-announce pa naman, meron na daw! Meron na daw! meron na pala yan. So, yun ang may translator tayo na check natin sa kanila at please lang sa mga Oo, translator namin natin. May delay dito sa viewing ko, ano? Pero according sa mga kasama natin, ay meron na daw. Ayun. So, meron na tayong first winner. Kung ganon. Okay. At enjoy natin. Abangan natin. Sa mga nanonood po, ulitin ko na lang, huwag pong kalimutan, pakiclick na lang doon sa following po doon ng ating page. At pwede, sa baka meron naman sa mga area na hirap sa pag-FB at sa YouTube, ay ilalagay ko rin po, meron tayo sa YouTube, Language Connecting. Pwede niyo makita rin. Right, so ayan, so dahil hindi pa natin na-review ang pinadalang sagot, ano, pero ito po ipapasahin natin sa susunod na episode, ano, at ano nga ba yung pwedeng abangan ng ating Yun. mga viewers, ano, sa mga susunod na episode dahil halos lahat na ay nakapag-guest na dito sa Rax, no, ito po ay syempre mula din po sa initiative, ano, ng ating chief, no, ang galing ng kanyang idea, no, pwedeng merong mga time ano, na darating tayo sa ang magiging guest na natin, hopefully, no, we will do our best na makakuha po ng short interview, a video clip from our honorable MPs. Lumalagpul po ito sa mga batas na ginagawa nila at tayo ay makikipag-usap sa kanilang local language. Yes. Yun na nga, no, yun yung magiging paraan para mas makakonect po tayo sa ating mga kapatid dahil ginagamit yung sariling wika natin. So, ayun, sa sariling wika kami, mga MP kami, nga mayag po sila kami. Makadari ka mag-comment, tapos makadari rin sa kami palabay ko dito sa katawa, magtinaksak yun si Kaam para makaurong interview isa sa diki-diki supaya palalinte si may mahadjanain bang hinay sa may kaptangan di para si may kasara-saraan hinilang si Parlamente. yes, para ka ng mga Maguindanon, na magilaya namin sa upin sa panuni ka-interview namin, siya ka ng mga Maguindanon, ito ka mga MPs na nagkausal na subasa Maguindanon, sa ka-interview tanong sa kanilan, yata ng mga bityala, ng mga pantag ka ng mga pangitaban, al kanilan aping galugok, kanilan apong galugokan, kanilan abanamikalan, kanilan makaanggay, no, mapangadin sunto pangitaban para sa kita no ang mga magingad. Mindanao, nagkana mo siya sa Maguindanon ka lamang intiro na region na Bangsamoro Autonomous Philippines Mindanao. Niya, nang babaytuhin niya ang mga galubukan, again, na nas kami na pagbubanalay kami sa galubukan namin, panganitan nun na magkuha kami sa mga putika, oras siya ka ng mga entista no kandu kano, makakikinaga, makamikyaga sa patag ka ng mga pangitaban na sa mga na nila, pala sa lipidan. Yan, so nagpagkita na siya, ako lang dire-diretso. Naintindihan ko. Ayan. So, may mga binabalak din tayo sana, no? Sa mga tinitingnan natin na magkaroon ng chance tayo ay makakapunta sa mga streets ano para makausap ng local language yung mga kapatid natin dyan. Inshallah, inshallah. Okay. Yan. So, marami po tayong pinaplano. Ganun po yung pananaw natin, ano? Pinaplano po ng kapatid language net. Ang ibig kong sabihin noon, so tayo bilang mga tawag nito, sa interpreters, translator, at
may mga seminars tungkol sa pagpapahalaga paggamit ng ating wika. So, isusulong po namin na subukan namin na gumawa ng mga programa na tuloy-tuloy mapapahalagahan natin at kukolekt tayo ng mga iba't ibang words tapos ibibigay din namin sa inyo. Para nang sa ganon, magamit natin ang ating mga words na nandiyan at kailangan gamitin natin. Inshallah. Yes, ayan. So, almost end na tayo. Maraming salamat po sa mga sumubaybay ng Kapatid Language Connect, at sa naging guest natin kanina. At syempre sa mga kasama natin dito, ang ating technical side, ang ating tausug translator na nasa technical pa siya, di ba? Siya ang ating operator ngayon, di ba? Level up yan, hindi lang translator, operator din ng ating live streaming sa Kapatid Language. At syempre, salamat din sa ating chief na talaga namang nakatutok sa ating ginagawa dito sa opisina. Ayun, so wag kang BBTU at by next Friday, baka mas meron din tayong magaganda program at surprise na level up ng ating program. Yes, ang ating kasamaan dito sa TID, si Ma'am, si sister niya ito, si Bay Fatma Ulaw Balindo. And also, binabati natin ang Division Chief ng PIPMRD, Media Division po ng LTIs, si Ma'am Jamalea Lau Benito. Maraming salamat, Ma'am, sa panonood. At sa winner natin na hindi ko pa ma-view dito sa ating live streaming, i-announce po natin yan sa susunod na episode. At para po sa mga nakatanggap na ng t-shirt, pwede pong makahingi ng isang pa-selfie dyan at ipopost po natin dito sa Facebook page para naman ma-encourage yung mga ibang mga viewers na sumali sa ating Word of the Day na mananalo sila ng GCash at pa-t-shirt pa. Yes, correct po. Ang maraming comments pa rin din na hindi lumabas lahat. May delay. Tapos ang dami na rin na share. So, okay, thank you so much. Shukran, magsupul,